Nilikha tayo ng Diyos sa wangis at imahen niya. Pero ano nga ba itong wangis? Itong muka ng Diyos. Ang muka ng Diyos ay ang habag. The face of God is mercy. Divine mercy. Ako po si Lennon. At ako po si Russell. At muli po, welcome sa ating podcast, Tamang Usapan. Usapang may tama. Heto, Russell, kamusta? Kamusta ang last week? Long weekend. So, tapos maglo-long weekend na ulit, no? Ang daming long weekends ngayon, after nitong week na ito dahil Eid-ul-Fitr, so maglo-long weekend. Tapos the Kaya, next week okay. ulit dahil Labor Day. So, Oo. marami tayong long weekend na nilu-look forward. Last week, yung Easter octave ko, practically masasabi ko parang ano lang din, na normal na week na lang din. Parang Mm. wala, tapos na yung tapos na talaga yung drama, yung Yung height, yung intensity, no? intensity, 'no, tama ka dun, Oo. yung intensity nung nagdaang Holy Week. Pero actually yun nga yung nakakalungkot din, 'no, na nami-miss natin yung point nung octave. Sayang lang Exactly, kasi oo. napaka-rich talaga nung meaning ng octaves. Dati nga ang daming octave, May nung Pentecost din, nagla-Latin di Mass, ba? Latin Mass pa tayo, 'di Oo. ba? Halos kada great feast ng mga Exactly, bagay-bagay oo. ang daming octaves. Pero dito reduce na lang to Christmas and Easter. Ta's hindi pa natin siya talagang fully Na na-appreciate. na-a-appreciate at tawag dito, na-e-experience, yung parang nananamnam ba. Ang ganda sana lalo na nung seminarista pa ako, eh. Kasi talagang yung gospels ng octave halos binuo mo na yung buong Easter season, 'di ba? Tapos wala lang, ang poor lang nung liturgy din natin 'pag octave. Sa Pilipinas lang, 'no? Kasi 'di ba may creed 'yan, parang Sunday kasi, 'di Sunday ba? Mass, exactly. Yung octave ng Easter para siyang buong Easter Sunday na isang linggo, Oo. parang gano'n yung impact niya. Extended, oo. Oo, sayang lang Sayang yung nga naman. and ayun kasi siyempre balik ng trabaho, hmm, balik ng stress, tapos Aha. balik balik ka sa mga usual na plans mo ulit to stay fit. Yun ang linggo ko, siguro nabuhay din ako ulit, pero balik lang ako sa normal kong buhay, 'no, sa trabaho. Ang hirap kaya gumawa ng resolutions 'pag Easter. Mahirap talaga. Ayun, sa'yo, kumusta exam? Yun nga, ngayong week, actually halos pareho, kasi nag-retreat kasi yung mga tao dito. Dapat kasama kami. Dahil may exams kami, so excuse kami this time. So 1 week sila nasa retreat sila, so wala kaming misa dito sa bahay, dun kami sa kabila sa mga brothers namin na mga may sakit sa infirmary. Dun kami nakimisa, ganyan. So hindi iba yung iba yung kapag nandito ka mape-prepare mo, kahit yung mga kanta, mga ganun. Siyempre 'pag mga kasama mga may sakit, talagang yung bare minimum, excuse me, yung bare minimum lang talaga yung magagawa. So ayun, umpisa na kami ng ng exams na dito kasi sa Espanya, at least sa university namin, ang pinagkaiba 'di ba sa Pilipinas kadalasan 1 linggo, 2 linggo exam period. Dito, um, almost 1 month kasi bibigyan kami ng time period, tapos kami as a class yung pipili ng schedule. So puwede naming lagyan ng tagti 3 days na gap, ganyan. So nakaisa na kami last week.
Tapos ngayon ulit yung mga darating, may 4 pa ata kaming natitira na exams. Pero ano naman, positive naman ako dun sa ano, sa last namin. Eschatology pa nga yan, eh, kaya medyo ano, siyempre mga usapang ano, heaven, hell, salvation, mga ganun ba yung mga ano, mga topic doon. Anyways, siguro bago tayo mag-ano, magpunta sa ano natin talaga na proper natin ngayon na episode, Mhm. um, may gusto po kaming i-announce ni Russell. Actually, hindi pa naman talaga siya announcement kasi parang pinagkukuru-kuruan pa lang namin. Pero para may incentive kayong pakinggan kami, ilalagay namin sa dulo. Hindi ko muna sasabihin ngayon. Abangan niyo po kung anong sasabihin namin mamaya. Abangan, abangan Baka sa may dulo, parapol. Anyways, abangan sa ayun. dulo 'no. Abangan sa dulo, Sa oo. dulo ng Mamaya podcast i-ano na na 'to po meron namin. kaming, hindi naman siguro siya sorpresa 'no, pero dun sa talagang mga nakikinig nito at soon enough yung mga mas makikinig na parang magiging regular naming kasama, ah, baka para sa inyo din yung i-a-announce namin. Huwag kayong mag-alala, hindi yun pera kasi wala kami nun 'no. Sige, itong exam niyo, eh, eschatology. Oo, Actually, yan ay isa sa mga paborito ko din na ano, subject sa na theology, subject. 'no. Eschatology means the study of the end times 'no, eschaton. Eschaton. And nun, alam mo yung eschaton o yung eschatology 'no, actually, ah, Very good. anong tawag dito, isa yan sa mga subject ng theology na sa tingin ko para sa'kin, Aha. widely misunderstood or abused ng maraming Actually totoo 'yan, oo. practitioners/preachers/teachers. Saka sa ano rin, Even oh, yeah, sa yeah. popular culture din. Yes, Yung kasi imagination natin heaven, is hell, very oh, yeah. Actually, yung idea natin ng hell and heaven and ano is still very, ano pa, influence pa ni Dante Alighieri. exactly, oo. Oh, 'di ba? And yet ito, we are trying to incorporate or integrate, ah, more sound or more theologically accurate na tenets pero wala na, hindi hindi natin mai-incorporate kasi even lahat, eh, the arts, ah, the media, ah, and even ano, even politics na parang we always tend to tawag diyan, sensationalize heaven and really demonize, demonize people who are, tawag dito, we demonize people na sa tingin natin, eh, they deserve to be in hell, something like that, something like that. Oh, we have Eh, the impulse to condemn people, 'di ba? yes 'no, and the eschatology 'no, actually nasa Easter tayo and, nakita nga natin dun yung new life 'no, yung parang pattern na pinakita ni Christ dun sa kanyang magiging soon to be followers 'no, na I am Christ and this is what a Christian might become 'no, parang gano'n 'no. Very eschatological yung message ng Easter actually. Pero sa tingin ko may isang value dito na napakagandang ano, sa tingin ko eschatological virtue ito 'no, itong, value na 'to o ugali, yung mercy 'no. Ang isa sa ano, isa sa hindi ko makakalimutan na tinuro sa amin sa systematic theology, akala mo na talaga nag-aaral ako 'no. Sa systematic theology namin nung nasa loob ako, kung hindi ako nagkakamali si Karl Rahner 'to, eh, kasi paborito ng professor namin si Karl Rahner, eh. Oh, sinasabi ko sa'yo, Russell, sa eschatology siya lang, okey ka na. Ang ganda nung ano ni Karl Rahner sa eschatology. Sabi niya, 'di ba nga may dalawang klase ng judgment, yung ano yung una, immediate ba tawag dun? Yung, Initial standard hindi, kasi namin, eh,
yung eschatological, yung final Yung final judgment talaga. judgment. Pero Tapos yung yung right isa after yung death, hindi ko alam kung paano ko ita-translate 'to sa English kasi ang ano namin is auto juicio. So parang self-judgment pero kailangan mo yun na-explain kasi yes, yes, ayun nga ano, yun, yun yun. 'Di ba usually ang alam lang natin kasi yung sinasabing judgment day is yung final judgment lang. Pero 'di ba, correct me if I'm wrong 'no, kasi hindi naman 'to theological podcast. So, ayoko rin mag-promote ng heresy dito. Pero yung final judgment, yung eschatological judgment, Christ will sit as judge, judging us by generations, 'di ba? 'Di ba, yung by generations yun, eh, yung mga tupa and kambing, something like that. Yung personal judgment, it comes immediately right after death. Tapos ang sabi dun, alam ko si runner yun, eh. Ah, sa harapan ni Christ, sa harapan ng trono ng makapangyarihan, ngunit maawaing Diyos, words are not necessary. And He will not condemn you, and He will not actually facilitate the judgment. Ang magpa-facilitate ng judgment, yung sarili mo. Yung liwanag ni Kristo, yung liwanag ng Diyos, yun na yung sapat. Na kapag nagliwanag siya sa'yo, you will be able to really look into yourself as the way as how we really should look into ourselves. Kasi while living on this earth, given the distractions, yung paborito mong sabihin, yung vicissitudes of life, and with all these vicissitudes o yung suffering, yung distractions, yung sin, yung tendency natin to always look for pleasure, maximize pleasure and minimize suffering, we fail. Most of us, no, will die failing to really know ourselves, no? And mas worse pa nga dun, yung parang we might fail to know ourselves the way Jesus or the way God knows us, 'di ba? And most of us, marami sa atin, no? Yung mga tinatawag nga natin na many of us live as though we're not dying and many of us die without living at without all, parang leaving. gano'n. Oo. Episode ano natin 'yan, 'di ba? Nakalimutan ko na sa isang Nalimutan episode ko na, natin ibig 'yan, eh. sabihin ang dami na nating episode. Dami na. Ang ganda nun nung yung theme na yun sa eschatology, hindi ko makakalimutan yan. So, special shout out kahit hindi mo 'to maririnig kay Father Buddy Agualada. Ay, hello po, Father. Grabe, idol ko kayo there and tatandaan ko pa rin yung mga tinuturo niyo sa amin. And especially, quote and quote, to my favorite theologian, Karl Rahner. Yun yung lagi niyang ano, opening statement, eh. According to my favorite theologian, Karl Rahner. Carl Runner. Anyway, yung I would like to believe na yung intimate moment wherein I will stand before the judgment throne, it instead of it will be ano tawag dito, legalistic and vindictive moment. It will be a very intimate moment of mercy. Kaya I would like to believe na yung mercy, bukod sa unique siya for human beings, no? You can expound on that. I think it's eschatological. Kumbaga, the existence of mercy subtly uh, subtly shows that there is an afterlife. And Wow! many people might hate it. I hate it, no, pero hate me for it. Pero eschatological value siya for me. Ibig sabihin, dahil capable ka of mercy, meron kang capability to look beyond this life. Kasi nga, hayop pa rin tayo, eh. Hayop tayo. At mas madalas, instead na maging rational tayo, animalistic tayo mag-isip. Gusto nating makasakit, gusto nating makaganti, gusto nating ayaw natin ng may kapantay, ayaw natin ng may rivals, and it's either we get eaten o we eat, parang gano'n.
Hindi Oo, tayo yung puwedeng ano, magpatalo. Law of the jungle, yung survival of the fittest, 'di ba? Oo, 'di ba? And yet here comes mercy, 'no, mercy. Ikaw non, anong ano mo diyan, anong pananaw mo diyan? Going back to Karl Rahner actually, para lang ma-ano talaga natin, ma-discuss natin maayos. Ganda nung ipinasok mo Sel yung self-judgment na tinatawag. Ang isa sa actually nung inumpisa namin 'tong subject na 'to ng eschatology, yung mga kaklase ko tsaka ako, yung mga Jesuita pa nga yung mga kaklase ko na yun nagsabi. Para sa amin talaga nung hindi pa kami nagsisimula, inisip namin na ano lang 'to, science fiction. Sino ba talaga nakakaalam sa ano, sa end times? Anong pag-uusapan natin dito? Pero actually interesting siya, eh, habang nag-aano na kami throughout the semester. Very interesting. Siguro kung ire-resume ko yung natutunan ko sa eschatology is that Christian eschatology is never an eschatology of condemnation. Yung lahat ng aksyon ng Diyos ay laging para sa salbasyon, para sa kaligtasan. So, yung ano nga sabi namin, isa sa mga bagay na sinabi ng profesora namin na hindi ko malilimutan, yung idea ng infyerno, hindi yun creation ng Diyos. Tayo ang gumawa ng impyerno. Bakit? Kasi tayo ang may kakayahang humindi sa offer niya, sa regalo niya ng grasya. Kaya may infyerno, kaya may possibility. Pero bilang mga Kristiyano, meron tayong obligation na umasa na walang tao sa impyerno. Kaya nga yung ano, eh, yung ating gospel ay laging gospel ng salvation, gospel ng kaligtasan at hindi ng condemnation. Pero tama ka diyan, Sel. Kasi nga, ewan ko kung tama na maano 'to ng mga psychology majors na nakikinig. Meron tayong bahagi na ano, eh, parang program sa atin. Yun nga yung survival of the fittest, yung animalistic na yung condemning someone ay animalistic yun, eh, kasi you are moving for your own survival. Kaya nga, yung pinupunto mo Sel, gusto kong iriin din yun, that mercy is actually one of those things na tayo lang mga tao ang sa animal kingdom ang may capability na na gumawa na magkaroon ng ano, ng mercy. And, sabihin ng iba, eh, 'di ba yung ano, proven na naman din ng science na nakaka-feel ng emotions yung ano, yung mga kahayupan. May mga hayop um, na nakaka-feel ng emotions. But mercy is not an emotion. It goes beyond. Yung emotion na sinasabi natin kasi minsan na ano natin yun, 'di ba? Nako-confuse natin yung mercy tsaka yung pity, yung habag, tapos yung awa. Puwedeng ma-feel yun ng mga animals, I am sure, yung pity, because they are sentient beings din naman. Pero itong mercy iba 'to, eh, it goes beyond mere awa, na naawa ka lang, may nakita ka diyan na namamalimos. O kunwari punta tayo dun sa example na nakita ka may namamalimos, 'pag naaawa ka, magbibigay ka, 'di ba? O puwede rin namang hindi, damdamin mo na lang sa sarili mo yung awa. Pero yung mercy, ano yun, eh, beyond pa dun sa pagbibigay lang. Yung mercy ay active, eh, hahanap ka ng paraan, anong magagawa ko para dito sa kanya bukod sa magbibigay ako para maging ano, better yung kanyang situation. Tapos makikita mo na yung injustices sa ano, sa society and everything. So, medyo ano na yun, 'di ba, layo na ng narating ko. Pero yun actually, kaya ang ganda na inaano mo Sel na it's actually ngayon ko lang din na-realize nung sinabi mo na it's an eschatological virtue, yung mercy. Kasi nga, yun nga, balik tayo dun, yung self, um, self, ano tawag dun? Um, Judgment na mangyayari sa atin at the end of times. Yung liwanag ni Kristo, ipapakita niya sa'yo yung tinatawag na fundamental option mo. Tayo, habang tayo nabubuhay, sa dami ng mga decisions na mga tinake natin, makikita dun ano yung fundamental option mo sa buhay. Kung ang fundamental option mo ay yes to God's mercy, to God's grace, yun yung salvation.
Kapagka ang fundamental option mo ay no, yun ang ano, condemnation at ikaw mismo yung nagko-condemn. Yung mismo mong naging actions, yun ang nagko-condemn sa'yo, hindi ang Diyos. Kaya nga, a few years back, 'di ba? Ito, ikaw mamaya baka gusto mong ano, palalimin pa. A few years back may ano, may very, talagang nakaka-call ng attention na ano, na headline, 'di ba? Yung sabi ni Pope Francis, I think bago pa lang siyang Santo Papa nun, nung may nagtanong sa kanya about, a homosexual or someone who have, homosexual tendencies na gustong magpare, gustong maging ano, sa ministry. 'Di ba ang sagot niya ay, "Who am I to judge?" Eh, dami ng reactions kaagad dun. Both sides, both extremes. Marami na ring interpretations. Pero actually ngayon binabalikan ko, ngayon pinagninilay-nilayan ko, yun eh. Who am I to judge? Ang makakapag-judge lang talaga sa kanya ay yung mismo niyang actions, siya sa liwanag ni Kristo. Ang puwede ko lang magawa ay i-guide siya, ay samahan siya, ay ka-accompany siya. Yeah, totoo 'yan nun. Sa tingin ko, dahil masyado ring OA yung scatological virtue. Hindi ko alam kung merong ibang nagsulat nun. I'm not claiming ano, sole authorship dun sa coinage na yun. Bakit ko lang siya nasabing eschatological virtue yung mercy, kasi babalik din tayo dun sa analogy natin ng animality versus rationality. Mercy is something rational, 'no? Tama ka dun, yung mga hayop naman nakakaramdam sila ng pity, ng habag, 'no? Pero to a certain level lang ng kung ano lang yung binibigay sa kanila o kung ano lang yung capable sila, 'no? Pero mercy nga is really going beyond. Una, it goes beyond feelings. Kasi mercy is a decision. It's yun nga, hindi lang siya puwedeng feeling, kailangan may certain level siya ng rationality dun. Ano ibig ko sabihin, yung yung capability for genuine forgiveness, walang gano'n nung mga hayop. And hindi ka as human, you cannot really forgive without the existence of mercy in your life. Bakit? Kasi mercy enables or empowers you not to dwell on the past and not even to dwell on the present. Meron siyang kaya nga siya eschatological in the sense kasi meron kang hope, may hope ka for the future. Kaya nga may mercy ka kasi you are hoping that the person you forgive will change. Or if not, kasi siyempre, hindi man natin mababago yung tao, no? You are hoping na ikaw na nakaka-experience ng mercy, kasi allow me to correct myself on that pala, kasi we do not change people. Ikaw na pumipiling magkaroon ng mercy sa buhay mo, you are hoping na soon you will be transformed by mercy in the sense na you will change your perception or your perspective about this person. Right now, sobrang galit na galit na galit ka. And you really felt betrayed, you really felt wronged, maligned. You really just felt unfair yung ginawa sa'yo. And here you are, you try to forgive. Una, superficially, sasabihin mo lang, I forgive. I forgive, I forgive. Eventually, na i-internalize mo na yung mercy. Tapos, soon enough, nagbabago na yung perception mo. And eventually, hindi mo na siya nagiging bagahe. So, yun yung ibig ko sabihin bakit eschatological siya. No? And, again, ang ganda nung analogy natin dun sa animality, no? Sa pagiging hayop. Bakit ang tao, kapag gumagawa siya ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa pagiging tao, ang tawag natin hayop, eh, 'di ba? Oo, Ang hayop ng taong 'to, 'di ba, may gano'n, eh, 'di ba, hayop ka, 'di ba, animal, 'di ba? Kasi you're going
hmm, lower 'no, mas mababa dun sa antas mo and hindi lang siya social expectation. Ano kasi siya, identity. Kaya yung mercy, identity siya ng human beings kasi nga may certain level siya ng rationality, it's beyond emotion. And yung animality natin, we have to also reflect on that, yung pagiging hayop natin. Bakit? Kasi it works on many levels na akala natin it's a human thing to do, pero actually it's our lower order of values at work in us. Tulad niyan, we prey on the weak, 'no? Look at how ostracism works. Look at how cancel culture works. We prey on those different than us. Bakit? Herd mentality eh. We travel, we exist by packs, by schools, by tribes, 'di ba? And if you're different from us, we'll definitely annihilate you. Bakit? You will bring discord dun sa usual na setup, 'no, dun sa ecosystem 'no, madi-disturb mo eh. And yun yung lower order natin as humans eh, we don't like being disturbed, 'no? Don't like it as much as we want. Yung hedonistic tendencies natin, it's very animal, 'di ba? We just maximize pleasure and minimize suffering or pain. Bakit? Nobody wants to suffer willingly. We just accept a certain acceptable degree or amount of suffering. Pero hangga't maaari, we accept it because in hopes na we will be better, we will experience pleasure. Something like parang ganun ba? Malayo na ako eh, pero yun yung Sige mga lang. ano ko dun, yun yung mga kon ko diyan, yung take ko diyan sa discussion na yun. Kaya yung ang ganda kaya ng etymology ng mercy and parang ewan ko, gusto ko lang siyang i-share. Galing 'to kay again dun sa isa sa mga greatest na Filipino philosophers of all time, si Enrico Gonzalez. He really delved into the etymology, ng mercy. And ang mercy kasi galing siya sa Latin na misericordia, 'di ba? So galing siya sa dalawang word na miseri tsaka cor, no? Cor means puso, no, corazon sa Spanish, no, corazon. Tapos misery, no, sa English or yun nga. So roughly translated, mercy sa Latin is to have a heart sa miserable. Magkaroon ka ng puso dun sa miserable ang buhay, di ba? And practically, yun yung tinatawag nating pity. Pero may isa pa may isa pa siyang synonym sa Latin, yung compassion o yung pinanggalingan ng word na compassion, which means tapos passio, so with tapos passio is suffering eh. It's to suffer with somebody, suffer with the other person. So yung mercy, kung maalala nyo yung second episode din natin, which is about love. Ito, malapit na magkamag-anak to. Kung hindi to magkapit-bahay, magkamag-anak yan. Kasi, lagi sila nakadirect sa ibang tao. No? Kasi, ang presumption siguro lang nun, baka mali din ako. Siguro kasi ang presumption nun, dahil nga tayo, with all our animalistic, punong-puno tayo ng totality. Kaya totality din tawag ni Levinas dyan eh. Kaya nga totality. Kasi puno na tayo niyan. Meron na tayong Oo. self-love. Kasi we know how to pleasure ourselves eh. We avoid suffering. We maximize pleasure, something like that. Yung mga lower order ng values natin. Punong-puno na tayo niyan and yet wala tayo nung para sa iba. Kaya yung mercy, yung love, nakadirect yan sa iba kasi puno na tayo niyan sa sarili natin. Kaya yung self-love, contradicting na yan kasi meron na tayo niyan. Meron na tayo. Oo, meron tayo niyan. Kahit
kahit anong quality o state of life natin, we know how to appreciate, value, and love ourselves, no? Minsan, self-defeating, pero at least meron tayo. Kasi may mechanism tayo, kasi nga tayo yun eh. Tayo yun. We know ourselves, no? And yun nga, mercy, to have a heart for the miserable, to suffer with somebody. Doon pumapasok daw yung English term na kasi 'di ba mercy, parang hindi mo maano agad eh, hindi mo agad ma-capture yung mercy as parang okay mercy. Parang mercy kilala mo yung Ate Mercy o parang si Ninang Mercy, 'di ba? Parang ang sabi niya, ang closest daw doon na term o English word is understanding. Interesting yan, ha? Kasi understanding, 'di ba? Understand. Oo. So, you stand under, no? You don't Oo. stand above. You will never get to parang magiging anong tawag diyan? Magiging tautologus. You will never really hindi ko na alam kung anong term. Hindi mo maiintindihan, hindi mo talaga you will Oo. never get to understand somebody if you don't stand under, 'di ba? Oo. You don't humble yourself. Kaya nga tao 'di ba, we put ourselves into the shoes of others. Eh. Pero actually understanding is much ano pa, lower pa, mas humble pa dun. Kasi you stand under nga eh, parang you don't see yourself even as equal with the person to really understand the misery o yung pinagdadaanan niya. You really stand under. Kaya hindi mo pwedeng sabihin lang basta-basta na, okay lang yan, pinagdadaanan mo. Maging positive ka. Kaya ba, ang Just paulit-ulit tayo, pray. oo, just pray. Magkaroon ka kasi ng faith. Wala, hindi siya ganon. It does not work that way. So you really have to stand under. And patapos ko to dahil ang haba ng kwento ko ngayon. Sa Filipino, ano ba Tagalog ng understanding sa Filipino? Unawa, 'di ba? 'Pag 'Di unawa, ba? tama ba ako? Pang-unawa, una-awa, Ah. 'di ba? Oh. Hindi una judgment, hindi una salita, hindi una isip, hindi una damdam, unawa, una-awa, 'di ba? Nice yan, nice, ha? With everything, when dealing with people, especially those who are burdened, those who are suffering, we don't assimilate, no? We don't assimilate, we don't analyze for them their problems, but rather we choose first and foremost awa, no? Kumbaga hindi tayo nanggagaling sa place ng judgment na you're miserable, I'm not miserable, therefore I'm better than you currently. Hindi. Kaya you have to stand under and only there and then you can be able to suffer with and to have a heart for the miserable na. Napakaganda. Idol ko po si Enrico Gonzalez. Gusto ko siyang makita in person pero di ko alam kung paano. Pero yun. Laging laging nasa puso ko yung mga ganong teachings nila. So nun, ikaw naman. Recommended reading po natin, Enrico Gonzalez. Maganda, ang ganda nung ang ganda nung idea. Gusto kong ipunto yung idea nung heart, di ba? Misericord, heart, to have a heart for the miserable. Minsan kasi ang idea natin nung heart, nung puso, ay laging connected lang sa emotions. So, yun nga, imbis na mercy, ang naisip natin ay awa, pity, di ba? Pero yung heart po, kapag inaral natin, okay, hindi naman to religious podcast talaga. Pero dahil hindi ko naman talaga maitatanggi rin ang aking identity as fraile. Sa Biblia po, sa Hebrew, yan yung original na language, especially ng Old Testament. Yung word para sa heart ay lev. May iba pang mga words, pero yun yung kadalasan ginagamit, lev. Ang idea kasi ng mga Hebreo,
medyo nalilito ako lagi sa pronunciation. Yung mga Hebrews, no? Yung idea nila sa heart, sa puso, ay hindi yung organ at hindi rin yung sentimentality lang. Pagka sinabi, kunwari sa Biblia, pagka nabasa mo na consecrate your heart to God, blah, 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 ganyan. Yung idea ng puso para sa mga Hebrews ay yung buong pagkatao. Reason, yung sentiments, yung emotions, yung past, yung present, buo. Yung nagpapaikaw sa ikaw. Yung nagpapaako sa ako. Yun yung idea ng heart sa mga Hebrews. Ngayon, kung i-apply natin yan dyan ngayon sa misericordia, to have a heart for the suffering, for the miserable. Ibig sabihin, hindi lang yung sentiment, hindi lang, naawa ako, kawawa naman. Hindi lang yun. It means yung buong ikaw, kumpasyo, suffering with the other, suffering with the miserable. Yun yung idea ng heart na yun. Yun yung, ang ganda lang kasi natutuwa ako dito sa ano na to, sa usapan natin na to. Kasi may tendency tayo na na alam mo yun, napupunta mo na kanina Sel na meron tayong tendency um, na mag-judge, na mag-condemn kasi we tend to think na others are na peligro sa ating sa utopia na ginawa natin, sa perfect society natin, sa perfect state natin. Kasi minsan meron tayong tendency na gano'n na we are very comfortable na. So kapag meron kang nakita na iba, you tend to condemn, you tend to marginalize kasi you want to preserve. Yun nga, animalistic, self-preservation. Walang masama doon, walang masama sa self-preservation. Kasi ano yun basic instincts natin yun But then again, hanggang dun lang ba? Yan papasok yung yung mercy. Yan yung nagpapakatao sa tao. Yung mercy. Yung idea na, kasi unang tigit sa lahat, yung idea na perfect na yung estado mo ngayon, perfect na yung society mo ngayon. Ang niyan, it will only lead to decay. Ang progress laging bunga yan ng conflicts, ng crisis. Kanina before natin umpisahan tong podcast, siguro ipasok na rin natin yung usapan natin kanina. Crisis, bahagi ng bahagi ng paglago, ng natin, 'di ba? Ng pag-mature natin sa lahat, sa pagiging tao, sa pananampalataya. Yung tinatawag ni Saint John of the Cross na Dark Night of the Soul, hindi yun parusa. Ano yun it's something very beautiful. It's something, a chance for us to deepen our connection with the light. Di ba, sinasabi sa atin, you will not ano tawag nun? Appreciate the light, for example, kung hindi mo napagdaanan yung darkness. Hindi siya parusa Kaya yung mga pinagdaraanan natin ng mga ganyan, hindi siya parusa. Hindi siya condemnation. In fact, baka nga itong mga ito ay pagkakataon din ng divine mercy. Kasi hindi naman ikaw palalimin mo mamaya na pwede tayong makapag ng mercy, pero merong mas malalim pa, yung tinatawag na divine mercy. Kasi yun yung bagay na siya lang. Siya yung talagang nagpapakita sa atin, nagpaparamdam sa atin. Yung nagbabago sa atin. Kasi nga, you cannot change. Sabi mo na rin kanina, we cannot change someone. We can only be changed by mercy, by the experience of it, by its light.
Siguro ano, yung aspect lang na dahil nga divine yun, we can attribute it dun sa infinity ng mercy. Tayo kasi, finite beings tayo, therefore yung values natin very finite din and so limited. And therefore, dahil limitado tayo, there are certain aspects na hindi natin talaga nagagrasp fully. Kaya kahit very noble yung mercy itself, hindi siya buo, 'no, hindi siya buo. And it doesn't mean na hindi siya buo, eh, walang something na buo. So we are just drawing also from that divine mercy. And this divine mercy is the kind of mercy that saves, no? Is the kind of mercy that redeems, no? Amidst all the pain and the imminent destruction. Kasi nga, we're also talking about eschatology kanina. Most people are focused on the destruction of things, the end of things, no? Na at some point, sometime, everything will cease to exist. And masyado tayong fixated doon na, oh God, everything has to end. And very pointless mabuhay, pointless maging merciful, pointless maging mabait kasi after this, there is nothing really there, something like that. No? Nihilistic, no? But there is divine mercy, no? The very fact that we can experience and at the same time show mercy really shows that there's really something there. No? And we may not be able to really put a finger on it, but somebody can, no? And Thomas experienced it. Kaya nga yun si Thomas, so sabi, lagay mo yung daliri mo dito sa ano. It's not a flaunting. For me, it's not a moment of reprimand na parang, sige, dahil hindi ka naniniwala, dahil doubter ka. Sige nga, lagay mo dito. No. But I will let you experience something na just to give you a glimpse na all of this is true, that this resurrection of the body is true, no? That this life after death is true. 'Di ba? Oo. Ang ganda, Ang eh. It's ganda-ganda. a very Aha. eschatological message talaga yung ano, yung mercy, 'no. So yun, dahil limited yung mercy natin, flawed at some point, 'no. No, it doesn't mean na capable tayo of mercy, eh, perfect yung mercy natin, 'no. Let's not also be, tawag diyan, misguided, 'no. Kasi we're not God, 'no. Minsan nga we show mercy to the people who don't deserve it, eh. Pero who are we to judge, no? Pero history can teach us. We exonerated certain criminals. We put certain innocent people to unjust death. No, we really claimed lives of innocent people. Ibig sabihin talagang may certain flaws yung ating ano, capability of values, no? But it should not discourage us, no? But rather, yun nga eh, upon realization nga na hindi tayo perfect and at some point, sasablay tayo, magiging weary, magiging dull, magiging, yung sinasabi ni Lennon na dark night of the soul, magkakaroon tayo ng desolations and aridity, no? Magiging tuyot at tigang, no? Magiging tigang din tayo, no? It's part of the process. It's not a punishment na parang sige dahil hindi ka fervent, dahil hindi ka ano. Di kasi even the most faithful ones, even uh the most fervent or the most pious are undergoing the same challenges. But they are not looking at it the way na it's a punishment. Why? Kasi it's it's a way of showing na we cannot really redeem ourselves alone. The reason why we were given a savior because it's what we need to be saved. Otherwise, hindi magpapadala ng savior, walang redeemer kasi hindi mo pala natin kailangan redeemer eh. 'Di ba? Pag may sira yung bahay mo, 'di ba? You call the right person to do the right job, 'di ba? If you are ignorant,
you have the right person to educate you. Something like that. It's the same principle, no? Na our own quote unquote righteousness, ano yan eh, may merit pero it's not enough. Kaya meron tayong Redeemer. Kaya merong sinasabi nga dun sa sulat kay Timoteo, the mediator between the Father and us people, the man Jesus, the man Christ Jesus. Ayun yung ano ko, take ko dyan. And this man is the epitome or the really the very image ng divine mercy. No, he is the divine mercy himself, the man Christ Jesus, who was able to turn something hideous and awful such as the cross into a symbol of love and forgiveness, and to turn as horrible and as scary as death into a door towards another life, no, which is totally oblivious to many generations, to many people, and even to certain people right now nowadays who does who 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 chose not to believe on it, 'di ba? So ayun, may certain element talaga yung connected lahat, yung faith, yung love, yung mercy, connected yun dun sa capability ng isang tao to will, no? Yung volition. Bagay na wala yung mga hayop, yung will. Kaya ano, beyond ano nga talaga siya, beyond animalistic ano lang siya. Hindi siya animalistic value natin. Kasi may certain ano siya, meron siyang requirement ng will, no? You will to be merciful eh, 'di ba? Ayun, yun yung ano ko dun. Siguro, pantapos ko ng ano, um, segment. Naalala ko, ayan, pinag-uusapan na natin yan, Desolations, yung Aridity. A few years back, may kaibigan ako na she told me na she is feeling desolate, spiritually. She has been an altar server for all her life. Very active siya sa simbahan. She studied sa Catholic school, both ng um, high school pati sa university. And then came the time na nung meron na siyang trabaho na um, just like normal people, di ba? Excuse me. Just like normal people. Dumating yung point na sabi niya sa akin, I, I do not feel it anymore. I think I'm being punished. Hindi ko alam kung ano yung nagawa ko. Bakit hindi ko na, di na ako nafe-feel na yung satisfaction ba sa prayer life ko, wala na akong ganang magsimba and everything. And I told her na, well, medyo nahirapan siyang intindihin. Siguro dahil din hindi ko rin naipaliwanag na maayos. Pero I told her na, I think it's your dark night of the soul. It's a time of God's mercy. Kasi pinapakita niya sa'yo na kung ikaw lang, di ka pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng by yourself you can attain grace, you can attain salvation. Na para bagang, kasi minsan may ganun tayong utak, di ba? Na, sige, magdadasal ako, tapos ibibigay sa akin ng Diyos yung gusto ko. Parang contractual. Pero when the time comes sa ganyan na desolate, na parang hindi mo na nafe-feel, it's a time of really encountering Him, of um, going deeper, di ba? So, yung mercy, itong divine mercy na pinag-usapan natin, talagang may encounter mo siya sa sa maraming forms, sa maraming lugar. So, kanina ko pa iniisip anong gagawin ko, anong isasuggest ko na practical thing. Kasi medyo malawak itong ating pinag-usapan natin. Actually, wala po kaming plano kanina ni Russell. Ang plano lang namin ay light talk, di ba? Nadala tayo mula ng eschatology papunta sa ito nga, kung anong nagpapakatao sa tao.
which is mercy. Which is being merciful. Siguro, ang maiaano ko na lang, may isa-suggest ko na lang, you remember the time, at least the most recent time that someone has shown you mercy. You remember that. Again, laging sinasabi namin sa mga nakaraan din ng mga episodes, if you are keeping a journal, which is a very good, kailangan ko na rin magsulat ulit kasi hindi na ako nakakapag-journal. Pero if you are keeping a journal, dun yung you can write there what was the experience, who was the person, and how it has affected you, yung experience mo ng mercy. Siguro yung most recent o yung most impactful sa iyong sa iyong experience. Ayan, thank you nun. Parang feeling ko saktong 1 oras tayo ngayon, Sa akin Depende. ang suggestion ko, magpaka-sekular naman tayo ngayon. Pero ito, try to integrate lang. Suggestion ko, sa this one of these days, no, very practical. You just, kung meron kang kung magkaroon ka ng opportunity makakita ng kandila, magsindi ka ng kandila. Sindi ka lang. Sindi mo talaga yung kandila. Pero syempre, iwas ka sa sunog, no? Kasi, para safe, no? Tapos, pwedeng sabay, pwedeng sa separate na araw o sa separate na moment. Pakinggan mo yung kantang Leaves ng Ben and Ben. Yan. Sabi dun sa kanta kasi, di ba, ikaw kung paano mo siya i-interpret, no? Kung sino yung kausap mo dito or kung ikaw ba yung kausap dito, nasa sa'yo. Pero yung refrain niya, di ba? Leaves will soon grow from the bareness of trees. No? Kahit gaano ka akala mo tuyot at patay na. May tutubong mga dahon diyan. And ang sabi niya doon, ang parang tugon nila, and all will be all right in time. From waves overgrown come the calmest of seas. And all will be all right in time. At yung syempre, yung very relational na aspect, you never really love someone until you learn to forgive. Diba? Anong pwede nating makuha dyan sa Leaves ng Ben and Ben? Yung experience natin ng aridity, desolation, yung depression, anxiety, it happens, mga tol. And hindi nyo yun kasalanan. Hindi nyo kasalanan. Hindi yun dahil kulang dasal mo. Hindi yun dahil hindi ka napalaki ng maayos. It happens. And mas makakapagpaliwanag sa atin yung mga medical professionals, yung mga psychologists. Pero yung isa sa totoong reality, it happens. No? So please, be kinder to yourself. Kung nandyan ka sa experience na yan, don't judge yourself na parang nandyan ka na nga tapos ikaw pa mismo yung magda-down sa sarili mo. Lalo. No? So, it happens. These aridities, these desolations, these dark nights, it's not only a single night. No? These dark years of the soul, maybe. This happens. And yet, there are leaves that will grow out of this. And try to look at it if you are in the middle of that moment. Kahit sabihin mong ilang taon na yan, but look at yourself now. You're different than yesterday, than 3 years ago, than 5 years ago. You're no longer the same person that you were when you entered that phase. And even if you're still right in the middle or you still feel na parang you're still healing or malayo ka pa sa recovery, look at yourself. Malayo ka na. Malayo na yung narating mo. And you try to embrace and be kinder to yourself. No?
And kahit napakalalaki nung alon na yan, darating at darating pa rin yung calm. No? Even the storms in life, they come to pass. No? Problems with yourself, problems in the family, problems in minsan nakakapraning nga talaga kasi minsan nagsasabay-sabayan sila. This crisis, may crisis ka sa sarili mo, crisis ka sa relationship mo, tapos sa financial mo, sa trabaho mo, etc. Minsan nagsasabay-sabay sila. It happened, they happen, pero they come to pass. No? And all of this, wala kang control. Pero ang sabi nga ng Ben and Ben, there's one thing that you are capable of really doing, and that is choosing to forgive, choosing mercy, choosing to forgive the people that hurt you, that the people that have been unjust or unfair towards you, and most especially forgiving the very person that you are right now and the person that you have been. You know, forgiving yourself might be the beginning of the journey of really and genuinely forgiving other people. And at some point, you have to forgive God, no? So that emotional attachment to Him, you may grow emotionally also, no? You may malayo na kayo dun sa employer-employee relationship o dun sa punisher and punishee relationship, no? Because that's what families do, no? If you really see God as the Father, at some point you have to forgive Him. If you see Him as your parent, if you see Him as your friend, your mentor, your light, your guide, at some point you have to forgive Him. Not because He really deliberately sinned against you, but rather, minsan, by forgiving, you're saying na, na-miss ko yung na-miss ko yung point ng mensahe mo kasi minsan di klaro eh. At some point, kailangan yun, pampatibay ng relasyon. So yun, kandila at saka yung leaves ng Ben and Ben. Yung kandila, tingnan mo lang kandila, parang tayo kasi yan eh. 'Di ba? Nagbibigay tayo ng liwanag sa iba, kahit hindi natin namamalayan, nauupos din tayo. 'Di ba? Mahalaga, nagbigay ka ng liwanag, no? Lalo nung time na may nadidiliman. Ayun. Nun, may gusto ko ba Eto. sabihin? Ang gusto kong sabihin ay ang ating announcement. Uy, may chimes na tayo. Di ba? De, Grabe. Nag-i-improve na yung ating yung dami tayong pakulo. I mean, Kaya, ayun na. Anyways, ano na po tayo. Sabihin na namin ni Russell yung aming announcement. Baka you have a few words, Russell. Ikaw ang talagang dito. Na-inspire talaga si Russell dito sa announce namin. hindi ko alam kung inspiration tawag doon. Pero, since we are talking about mercy, compassion, and trying to have a sincere desire to live one's spiritual life, yung interior life, no? Without pretension and with balance, no, ng reason. We would like to invite you sa isang kwentuhan na tayo-tayo, tapos may introduce sana kaming community na mabubuo natin out of these discussions. Non? Ayun nga po. Kasi naisip namin ni Russell na ito nga, ginawa natin itong tamang usapan
which is really a place of encounter, no? Encounter of ideas, encounter of experiences, of people. So nagsimula 'to sa amin ni Russell na gusto lang talaga naming mag-usap at i-share kung ano yung mga pinag-uusapan namin sa inyo at sa mga kung sino pang mga in the future na sasama sa atin, 'no. Pero naisip din namin na maybe, it's also a chance na from here, itong regular episodes natin, it will continue, pero yung bang magkaroon din tayo ng ano, ng chance na yung makasama naman namin kayo, yung makapag-usap tayo. To be honest, ito ay because hindi ayaw pang i-ano ni Russell, i-reveal talaga ni Russell ang buo. Pero it's because, we were inspired. Siguro depende kung paano natin, makikita 'no, in the future. Paano um, mag-e-evolve itong plano. We are inspired na ano, na bumuo ng isang community of like-minded people. Well, like-minded. I mean, people na puwedeng magkakaiba-iba yung mga opinyon, magkaiba-iba yung mga ideas, but we care for the same questions. Sabi ni Saint, sabi ni C.S. Lewis, 'di ba? Friends do not have the same answer, but they care on the same question. So 'yun. So ang idea, hindi pa naman 'yun talagang community, pero ang idea is that, um, one day siguro this month, depende pa, hindi pa namin ano, napaplantsa ng maigi, ay, mag-aano tayo, we will, program a an online meet up, 'di ba? Meet up, um, para naman ano, marinig din namin kayo, we can talk. Ang basic lang po, ang basic lang na requirement, ito pinag-usapan namin ng Russell, ang basic lang requirement ay sang-ayon kayo sa Nicene Creed, period. After that, kahit na ano pang ano ninyo, idea ninyo sa buhay, you are welcome. We can, um we can talk, we can enrich each other din sa mga ideas natin, 'no. So wala pa kaming date, kung Yes, anong yes. 'no, you can Oo. always suggest, 'di ba? Yes, thank you nun. Bale, 'yun something came up, sorry. Ah, baka ito na rin kasi yung maging hudyat na baka magpalit na tayo ng ano, dahil placeholder lang din talaga yung tamang usapan. Oo, So, we're thinking of having a community called Pews. Yung pews kasi 'di ba, yung upuan lang sa simbahan 'di ba, 'yan. napaka-trivial and common. Tulad nung grupong ito kasing tulad nung mga grupo na super formal and stratified talaga, structured na may mga bossing ta's may mga aliping sa gigilid. Ito open to all walks and states of life. Kumbaga, hindi 'to third order para dun sa mga magtatanong 'no, hindi 'to third order ng mga religious congregation, hindi rin 'to parang charismatic movement na may mga pakulo, but rather isa lang talaga siyang community ng mga taong gustong maka-experience ng mercy. 'No, isa sa mga hugot nito alam niyo mga tol, ang daming mga kaibigan namin, hindi na sila nagsisimba, hindi dahil hindi dahil inaway sila, eh. Hindi dahil hinusgahan sila, but rather wala kasing paki sa kanila yung mga tao sa simbahan. At meron ding mga iba na talagang nawala ng simbahan kasi nga yung mga agents dapat ng mercy, ng compassion, tsaka pagmamahal ng Diyos, yung mga nagke-claim na kaibigan sila ni Jesus Christ, yun pa yung mga taong tumalikod sa kanila, hinusgahan sila, ginawan sila ng kuwento. Ito sana parang gusto namin 'to maging dialogue between the culture that we are having now and yung culture ng isang Kristiyano 'no, ng mercy, ng acceptance, while, accompanying each other to grow 'no, for growth. So kaya siya pews kasi lahat nangyayari sa pews 'no, nagdadasal ka sa pews, nag-aaral ka sa pews, minsan nagtatrabaho ka, from time to time chumichika ka.
So it's a very trivial name for a very trivial organization, or sabi ko nga community. So welcome dito, traditionalist ka, modernist o liberal ka. Hmm, ang yun nga lang, ang bottom line nga lang, at least lahat tayo magkakasundo tayo sa Nicene Creed. Kasi kung hindi tayo, kung wala tayong foundation, wala tayong pag-uusapan kasi. So sa Nicene Creed, at least malinaw sa atin yung articles of faith na isinasabuhay natin. Kasi still, we're not trying to make a reform here, no, but rather we're just forming a community for persons sincerely wishing to practice and to live out the faith ng walang takot sa judgment kung orthodox ka ba o hindi ka orthodox sa paniniwala, kung heretic ka or something, or immoral ka o so at some point we are all broken people. We are all experiencing struggles and hardships, and we are all sinful in our own ways. Magkaroon lang ng community sana, 'no, out of the pews. Kaya ito, parang itong tamang usapan itong kuwentuhan 'to na magmumula sa pews, 'no, na walang judgment, na tayo bilang tayo. And at the same time, hindi kami leaders dito na parang kami yung magtuturo sa inyo. Matututo din kami sa inyo. Kaya hindi siya talaga highly stratified na grupo. Talagang community lang talaga siya ng so, kung pari ka, kung religious ka, welcome ka dito. Hindi namin babaguhin yung trabaho mo. And, we will really welcome kung kayo po ay pari kasi siyempre kailangan din natin ng Eucharist. So, ano yun, yung mga offices ninyo, it will remain na offices natin, 'no? Which is, I believe it will help us to really practice Christian equality, 'no? Pero hindi hindi namin kayo babasusin, 'no, na parang pantay lang tayo, hindi, may respeto pa rin kami sa inyo. Pero yun yung ano, yun yung idea ng Fuse. Kaya nga kapag binigay namin yung link, sana makasali kayo para at least puwede niyo rin kami i-correct kung sumosobra na kami or kung meron kaming mali na ginagawa o sinasabi. Yun lang yung Fuse, and sorry, hanggang dito na lang muna si Russell kasi meron akong tatakbuhin, may magda-drive ako, eh. So Okay, yun, sige Sel. welcome na welcome kayo sa ano, last week ako yung nag-monologue, so si Leno naman ang magmo-monologue para sa closing nitong podcast na 'to. Kaya ito si Russell at laging may tama, tinatamaan palagi. So iwan ko na muna kayo kay Lennon. Okay, ako na magko-close nito, Sel. Bye-bye. Ayun nga po. If you are someone who want to deepen in the faith, if you are someone who is curious sa maraming bagay, and if you are someone who is searching for a community rin na ganito ang vision, ang spirituality na matatawag natin, kung matatawag man talaga natin spiritualidad 'yun. Pero ayun po, siguro one weekend on Saturday or a Sunday, we can have our first meet up, 'no. So free for everyone. If i-try ninyo sa una, then hindi ninyo nagustuhan, you can leave, wala pong problema. But if you think that, parang ano 'to, this is for me, this is a community for me. So, we can have it, pag-usapan na natin kung paano mag-e-evolve, 'no? Ano pa lang po lahat ito, nasa pagmumuni-muni stage pa lang. So, I hope kung kayo po ay interested, please tell us sa comments. You can tell us personally. You can message us sa social media and everything, no? So we are very excited talaga. Ilang araw na namin pinag-uusapan to ni Russell. Kinakabahan kami, pero at the same time, we are very excited because um, it's a chance na na matuto rin kami. Kasi it's a community that will enrich each other, no? Hopefully next episode ay pwede na po naming mai-announce at maibigay yung link nitong ating Online lang po muna tayo ngayon.
Kasi malay natin 'di ba pagka lumipas ang panahon kung magkakaroon talaga ng grupo, hopefully sa awa ng Diyos, we can have na yung physical. Well, at least kayo na nasa Pilipinas. Ako lagi akong online. So ayun lang po. Anyways, si Russell ay kailangang lumipad, kailangang umalis dahil, meron lang siyang mga personal, familiar, things to do. So, ako na ang magko-closing mag-isa. Anyways, ayun nga. At maraming salamat po ulit sa patuloy ninyong pagsuporta sa pakikinig. Huwag niyo pong kalilimutan malaking tulong po talaga sa amin if you will hit that rating kung saan man po kayong platform nakikinig. Please rate us. That will really help us in the diffusion of our podcast. And also, you can subscribe o yung i-turn niyo yung notification icon dyan kung ano mang platform yan. Sa I think sa Spotify may special na nandiyan din. Parang ano yun eh. Nandiyan lang sa sa taas, 'di ba? Para rin po updated kayo para ma-notify kayo kapag may bago tayong mga episodes. And also ang dami kong request pero kung ano rin po kung mai-share ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na you think na they will be interested sa ating mga itong ating mga usapang may tama lang naman talaga. So we will really appreciate it. And also please don't forget na you can always suggest topics to us. You can always send us something dito kung sa Spotify kayo kadalasan meron diyan sa baba na na question and answer. You can put that your commentaries. Also you can message us sa tamang usapan podcast at gmail.com. No? So muli po, ito po si Lennon at sa ngalan ni Russell, ito po muli ang ating podcast, Tamang Usapan, Usapang May Tama. Maraming salamat po.